aking mga kababayan. Ang nalalaman kong mga tunay at verdaderong loyalista ay hindi natin kita at naririnig natin nagrarally, nagsasalita at itinagipaglaban ang karapatan ng Pangulong Marcos. Yang mga nagtatanggol at nagdedepensa sa mga paninira at pagpupasara kay Presidente Marcos, yan ang mga verdaderong loyalista ng mga kababayan. Wala silang ibang simulain kung hindi ipakipaglaban ang karapatan, ang human rights ng Pangulong Marcos at maibalik dito sa ating bansa ang Pangulong Marcos at mabigyan siya ng due process. Yan ang mga tunay na loyalista ng mga kababayan. Wala silang ibang halalan na iba pa. Subalit talaga ng mga may obra at ng ibang motibasyon ng ibang grupo ay maaaring nakakasalita mas nagagdan sa mga loyalista. Dahil ito naman, pagkaroon nagkaroon ng kagulo sa isang lugar, ang una-una agad na reaksyon ng pamahalaang ito likha at buwaya ng mga loyalista. Pag nagkaroon ng patayan sa isang lugar, kung hindi loyalista, iparo ang kapabihin may gawa ng kriminalidad. Puro ito na lamang ang nagiging tambakan ng sisi. Kaya ang nangyayari tuloy, hindi na nahulog ang mga kriminal, hindi nagkakaroon ng justisya ang mga nakalansawa at kriminado dahil yan ay ipapasa na lamang ng pamahalaang ito sa paro. Kaya isang loyalista na ito naman ay malayo sa kasukuhanan sapagkat nagiging dahilan na lamang at pampakan ng mga pagpapakisalamat sa ginagawa ng pamahalaan ang grupong yan ng mga loyalista. Kaya para sa akin, ang tunay na loyalista ay nakikita natin pinakikipaglaban ang interes ng Pangulong Marcos. Yan ang mga magigiting na taga-suporta at tagapagtanggol ng Pangulong Marcos na hindi umaasa at hindi naghihintay ng kamayaran sa kanilang pagsisikap. Prinsipyo po ang kanilang itinagigipaglaban. Kaya sa kabila ng lahat ng ito, ang nakikita ko mga kababayan ay pinapatahay at pinipirahan ng mga propagandista ng Pilipino ang mga loyalista sa pamamagitan ng pagbibigay ng seguridad. Puro paninira ang kailang ginagawa na kung tutuusin ay imposible naman na hindi ito mangyari. Katulad na nga po nitong ibinalita ko sa inyo kanina na paano magagawa lahat ng mga operasyong katulad niyan ng isang grupo ng 500 katao lamang mga kababayan. Paano maaagaw mo ang mga international airport? Paano ma-hijack mo na mga foreign airlines, mga jumbo jet, mga 747? Paano mo maisasara ang airport at hindi na magpapapasok ng sinubra? Paano maaagaw ang bilang ng airbase? Paano mo makukontrola ang traffic ng mga international airport? Paano mo magagawa na maging ito ang problema sa kanila ang kanilang pangalayain at kasama sa kanilang mga operasyon? Paano nilang magagawa mga kabayan ang pag-convince na itong piloto ng Air Force ay sumama sa kanila mga kabayan? Paano maaagaw ang embassy? Paano maaagaw ang family point, ang broadcast city at lalo sigit ang Malacanang? 500 tao lamang sila. Mga kababayan ay maliwanag na figures of the imagination. Ika na kathay-isip lamang mga kababayan, fantasya, fantasya, mga kababayan. Para sa akin, ang mga pinag nito ng Panginoon ng mga pinapagala na dito raw sa buhay, nagaganapin siya ay mayroon daw mga simanda, itong mga sinusunod na tungkol naman sa pamahalaan na iyan daw ang gagawin nilang posting itong mga makukuha nilang lugar at ibibigay nila ang kanilang demanda na hihiling ito ay sundin ng gobyerno base sila bumitin
Antipolo, siya po ay na-invite sa lugar na ito. Saka yun po